Kabanata 251 hanggang 255. Sa isang malakas na kalabog, humiwalay ang pinto sa baras ng pinto at bumagsak ng husto sa lupa, muntik na itong tumama sa isang tao sa loob. Ang isang grupo ng mga lalaki at babaeng martial artist, na nagsasanay sa loob, ay lahat ay nagulat at nagsimulang sumigaw ng galit. Maya-maya, may lumipad na tao sa loob at nahulog sa ibabaw ng sirang pinto. Si Jake Coulter, na bali na ang mga paa, ay napasigaw ng masakit na para bang isang baboy na kinakatay. Si Jake naman. Jake, anong nangyari sa'yo? Bali ang mga paa ni Jake. Sino ang gumawa nito? Ipaghihiganti kita. May umabot upang hawakan ang mga binti ni Jake at nalaman na ang mga ito ay ganap na baluktot at deformed. May mga pira-pirasong buto pa nga na lumalabas sa laman niya. Nakakabigla ang tanawin, ang sakit lang tingnan. Ang isa sa mga babae, na medyo kaakit-akit at medyo matangkad, ay lumapit at sinubukang i-compress ang mga sugat sa binti ni Jake. Isang mahinang kaluskos ang maririnig. Si Jake, na mayroon ng matinding sugat sa mga binti at bali ng buto, ay sumigaw ng malakas at tuluyang nawala ng malay. Itong babae talaga, bulalas ni Alex habang nakatayo sa may entrance. Nakilala niya ang matangkad na ginang matapos ang ilang sandali na tumitig sa mukha nito. Nakilala niya ito sa Universidad sa California. Siya ang pangalawang pinakamalakas na manlalaban sa Devil Coven, Annalise Henderson. Hindi kailanman inasahan ni Alex na siya ay talagang miyembro ng Budweiser Martial Arts Center. Sinaktan mo si Jake. Sa gitna, mayroong higit sa 40 tao na nakasuot ng parehong damit na may salitang Budweiser na nakaberda sa bahagi ng dibdib ng kanilang mga kamiseta, kasama ang disenyo ng isang mabangis na tigre. Sa sandaling ito, lahat sila ay tumingin kay Alex at Asher, na nakatayo sa may pasukan. Pumalakpak, naglakad silang dalawa sa pintuan papunta sa Budweiser Martial Arts Center. Tumingin si Alex sa hall ng gitna. Ang panloob na dekorasyon ay may anti-gum pakiramdam at mukhang kaakit-akit. Napakaraming mga ink painting sa mga dingding, kung saan ang mga tao ay nagsasanay ng rake feast sa loob ng mga ito. Sa wakas, dama po ang tingin niya kay Annalise. Kasabay nito, tumingin din sa kanya si Annalise na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi siya umimik. Nagawa ko, mahinang sabi ni Asher. Well, talagang taga Budweiser Martial Arts Center ang taong ito, hindi ba? Agad namang humakbang ang isang mabilis na galit na lalaki. Damn! Sino kayong mga tao? How dare you have the guts to injuries our people from Budweiser Martial Arts Center? Ganun kayabang ugali mo. Mukhang wala kang ideya kung gaano kalakas ang Budweiser Martial Arts Center, di ba? Malamig na tumawa si Asher. Ano ang napakahusay tungkol sa Budweiser Martial Arts Center? Ilabas mo ang iyong amo. Hinahanap ko siya. Ang iba sa inyo, maliliit na alipors, ay maaaring makatakas. Ano? How dare you, brat? Ayos lang. Dahil nang ahas kang baliin ang mga binti ni Jake, babaliin ko lahat ng paa mo. Hindi na napigilan ng mabilis na galit ang lalaki at gusto na siyang suntukin. Bagamat narinig ng mga taong ito ang Asher Storm sa Underworld ng California, hindi pa nila siya nakita ng personal. Pagkatapos ng lahat, si Asher ay nagtatago sa anino ng Underworld. Ang Budweiser Martial Arts Center, sa kabilang banda, ay walang gaanong kinalaman sa Underworld. Kung alam ng mabilis na magalit na lalaki na ang lalaki ay si Asher, hindi siya gagawa ng bagay na nakakapukaw ng ganito. Maghintay lang ng saglit. Nang magsisimula na ang labanan, sumigaw si Annalise para pigilan sila. Senyor, huwag kang masyadong padalos-dalos. Alamin natin kung ano talaga ang nangyari. Kung nabali ang mga binti ni Jake nang walang dahilan, tiyak na ipaghihiganti natin siya. Ang Annalise ay tila iginagalang sa Budweiser Martial Arts Center. Nang magsalita siya, tumahimik ang lahat sa karamihan. Hindi tumingin si Annalise kay Asher, ngunit sa halip ay tumingin siya kay Alex, na tila napakalmado. Si Annalise ay hindi mahilig kay Alex. Sa kabila ng pagiging may asawa, nanligaw pa rin si Alex kay Michelle Yao. Higit sa lahat, tila walang pakialam si Michelle na parang kusa niyang pinayagan ang isang haltak na tulad ni Alex na paglaruan ang kanyang damdamin. Determinado si Annalise na turuan ng leksyon si Alex kung may nagawa siyang mali sa moral. Ginoo Rockefeller,
gusto kong bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Kung hindi mo gagawin, at nalaman kong nakikipagtulungan ka sa ibang mga tao upang i-bully ang aking mga tao mula sa Budweiser, hindi kita papabayaan kahit na dumating si Michelle dito. Malamig na tinitigan ni Annalise si Alex. Nagulat si Asher na tumingin kay Alex at hindi umimik. Inilagay ni Alex ang kanyang mga kamay sa likod niya at nagtanong, Miss Henderson, disipulo ka ba sa Budweiser Martial Arts Center? Buong kumpiyansa na itinaas ni Annalise ang kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Tama iyan. Ang master ng Budweiser Martial Arts Center ay tiyuhin ko. Habang nakataas ang kanyang mga kilay, pinunasan ni Alex ang kanyang mga daliri at sinabing, sige. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo, para lamang sa kapakanan ni Michelle. Pwede ka nang umalis. Ano ang sinabi mo? Hindi makapaniwala si Annalise sa kanyang narinig. Alex Rockefeller, binibigyan din kita ng pagkakataon na ipaliwanag ang iyong sarili para sa kapakanan ni Michelle. Anong uri ng lugar sa tingin mo ang Budweiser Martial Arts Center? Isang kafe. Sa tingin mo ba pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gusto? Huwag mong linlangan ang iyong sarili. Mula sa pag-uusap nina Annalise at Alex, masasabi ng ibang mga tao sa Budweiser Martial Arts Center na magkakilala silang dalawa. Sa kasong ito, posibleng makipag-ayos ng solusyon. Malamig ang tingin ni Annalise. Kung tutuusin, bakas sa mga mata niya ang pagkadismaya. Sabi niya, ngayon, kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Gawin mo, ngayon din. Bahagyang umiling si Alex habang sinasabi, fine. Ibibigay ko sa iyo ang unang paliwanag. Ang matabang lalaki na ito, pagkatapos tumanggap ng gantimpala ng $1,000,000 mula sa isang tao, ay nagdala ng 5 iba pang lalaki upang salakayin ako, na gustong basagin ang aking mga kamay. Ang kinalabasan ay kung ano lang ang nakita mo, siya ay masyadong hindi sanay, at napunta siya sa pagkawala ng kanyang mga binti. Hindi ba sa tingin mo ito ay makatarungan? Ano, may ginawa ba talaga si Jake na ganito? Napakunot noo si Annalise nang marinig ang mga sinabi nito, ngunit naiintindihan pa rin niya ang tama sa mali. Bilang isang martial artist, masyadong nakakahiya ang pagkuha ng bayad sa pag-atake sa ibang tao. Pinabagsak ito ni Jake sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkabali ng kanyang mga paa. Gayunpaman, hindi pareho ang iniisip ng lahat. Ang nakikita lang natin ngayon ay nabali ang mga binti ni Jake. Sa katunayan, durog na ang mga ito, at imposibleng magsanay pa siya ng martial arts. Kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Samantala, hindi ka mukhang nakaranas ng anumang pinsala at ang iyong mga kamay ay mukhang ayos na ayos. Tama iyan. Hinimatay na si Jake. Sino ang makakaalam kung ano ang eksaktong nangyari? Maghiganti. Dapat natin siyang ipaghiganti. Nataranta ang lahat habang hinihingi nilang ipaghiganti si Jake. Parehong nagalit si Annalise. Pagkatapos ng lahat, magkasundo sila ni Jake. Sa kasamaang palad, ang kanyang buhay ay magiging napakahirap sa hinaharap. Habang buhay siyang minamaliit ng iba, at kailangan niyang mamuhay sa kahihiyan. Lahat, tumahimik. Bulalas ni Annalise, makinig kayo sa akin, lahat. Sisiyasatin kung maigi ang bagay na ito. Kung talagang nasuhulan si Jake para umatake ng iba, ibinaba niya talaga ito sa sarili niya. Ang pagkakaroon ng kanyang mga binti ay nabali ay makatwiran. Gayunpaman, kung ito ay naging inosente, tiyak na ipaghihiganti ko siya. Paano natin hahayaang dumausdos? Nasira ang kinabukasan ni Jake. May nagsabi, napatingin si Annalise kay Alex. Masyadong malupit ang kaibigan mo. Effectively, sinira niya ng tuluyan ang buhay ni Jake. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong magbayad. Isang kabayaran lang na $5,000,000, hindi namin sinusubukang gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Napakamot ng tenga si Alex at mahinang tumawa. Ang pangalan mo ay Annalise Henderson, tama ba? May mali ka bang naintindihan dito? Hindi kami nandito para humingi ng tawad sa iyo. Sa halip, nandito kami para humingi ng paliwanag. Habang nagsasalita siya, biglang naging mabangis ang tingin sa kanyang mga mata. Kung kayong mga tao mula sa Budweiser Martial Arts Center ay hindi makapagbigay sa akin ng kasiyasyang sagot ngayon, sisiguraduhin kong wala na itong lugar sa California mula ngayon. Anong sinabi mo? Ito ay walang katotohanan. Gamit. Annalise, umatras.
Tuturuan ko ang bastard na ito ng leksyon sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang puwet. May sumigaw bago sumugod at sinuntok si Alex. Sa sandaling iyon, gumawa ng hakbang si Asher. Sumisid si Asher mula sa gilid at nagpasimula ng preemptive strike sa pamamagitan ng pagsuntok sa taong iyon sa kanyang braso. Basag, may malinaw at malutong na tunog ng mga bitek na buto. Agad na naputol ang pulso ng lalaki sa suntok ni Asher. Ang kanyang buto ng pulso ay tumusok sa kanyang laman at ngayon ay nakalabas na may dugong umaagos. Aray, aray, aray. Napakasakit ng pulso ng lalaki kaya hindi siya makahinga. Habang hawak niya ang kamay niya ay agad siyang bumagsak sa lupa at nagpagulong-gulong sa paligid, napapaungol sa sakit. Damang-dama ng mga nakasaksi ng ganitong madugong eksena. Ang pagpintig ng kanilang mga puso sa gulat, nagdulot lamang ito ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Si Ann Alize ay isang estudyante lamang sa universidad. Bagamat natutunan niyang mabuti ang rake fist at madalas siyang lumaban sa ring, karamihan sa mga laban na iyon ay may limitasyon. Halimbawa, noong lumaban siya laban sa Green Dragons sa California State University, uminit ang labanan kaya nasuka siya ng dugo. Hindi niya lubos maisip kung ano ang magiging hitsura ng mga labanan sa underworld. Kaya naman, nang nasaksihan niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na binugbog ng ganito, muntik na siyang masuka. Ikaw, sobra na, talaga bang wala kang iniisip sa amin mula kay Budweiser? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa karamihan at sinugod si Asher ng malakas na dagandong. Ang rake fist ay isang mabilis at galit na paraan. Kapag pinagsama sa panloob na puwersa, ito ay nakaimpake ng suntok. Sa sandaling sumulong ang lalaki, sinimulan siyang pasayahin ng kanyang mga kasamahan. Senior Tom, bugbugin mo siya. Wasakin ang bugger na ito. Sa katunayan, ang mga suntok ni Senior Tom ay tila napakabigat. Sunod-sunod na suntok ang kanyang ibinato na parang tsunami wave sa karagatan. Gayunpaman, halos hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Asher. Matapos makaiwas sa pag-atake ng lalaki ng 2 beses, ngumuso siya. Lahat ito ay para sa palabas. Wala sa mga ito ang praktikal. Nanlamig ang mukha ni Annalise. How dare you say na hindi praktikal ang rake fist natin? Alam mo ba ang mga pamamaraan ng pagsuntok? Huwag mong isipin na napakagaling mo dahil lang sa nasaktan mo kaming dalawa. Iyon ay dahil hindi ka pa lumalaban sa isang taong tunay na makapangyarihan. Sa totoo lang, sinabi talaga ni Ann Alize ang mga katagang iyon kay Alex. Gayunpaman, si Alex na nakatayo sa isang tabi, ay may walang malasakit na tingin sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay mapurol sa kawalan, na tila hindi siya nababahala sa labanan. Napansin ni Ann Alize ang kanyang ekspresyon, at labis siyang nagalit sa hindi malamang dahilan. Jerk, huwag masyadong malayo, I'll make you beg and eat my shoes later, galit na sabi ni Ann Alize. Sa sandaling iyon, sinalubong ni Asher ang pag-atake ng rake fist ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang sipa. Ang sagupaan ay naganap na may isang boom, ito ay tumunog na parang mga paputok. Ang kamao ni Senior Tom ay ganap na dinaig ng paa ni Asher, na may putok ng panloob na puwersa sa lahat ng direksyon. Walang kahirap-hirap na inihakbang ni Asher ang kanyang mga paa, samantala si Senior Thorn ay nagpatuloy sa pag-slide paatros. Isang string ng mga basag na mga kopya ang naiwan habang ang kanyang mga paa ay humagod sa matigas na marmol na sahig. Sa wakas, bumagsak siya sa lupa ng may kabog. Barf. Pagkatapos dumura ng isang subo ng dugo mula sa kanyang bibig, bumulala si Senior Tom, isang advanced royal na ranggo na eksperto. Sino ka? Sa sandaling ito, sa sobrang pagkagulat, lahat ng nasa Budweiser Martial Arts Center ay natulala. Tumingin si Ann Alize kay Alex na may pagtataka ngunit galit na ekspresyon sa mukha. Bakit ka nagdala ng advanced royal rank expert dito? Kung may lakas ka ng loob, awayin mo ako mag-isa. Malamig na tumawa si Asher. Hindi mo ba masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo? Sa palagay mo ba ang isang tulad mo ay may kung ano ang kinakailangan upang labanan si Mr. Rockefeller? Ang mahusay na martial art master. I'm not looking down on you, all of you from Budweiser Martial Arts Center are nothing but trash in the eyes of Mr. Rockefeller. Kalokohan yan. Hindi siya master. I think he's a fraud master, who specializes in tricking female students in university to sleep with him, galit na sabi ni Ann Alize.
Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na nakadikit sa Budweiser Martial Arts Center, kaya hindi niya pinahihintulutan ng sinuman na insultuhan ito. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Asher, si Alex ay hindi isang taong dapat magdusa ng gayong mga insulto. Smack! Sinampal ni Asher si Annalise sa mukha. How dare you insult Mr. Rockefeller? Deserve mong sampalan. Isang daloy ng dugo ang nagsimulang umagos mula sa sulok ng bibig ni Annalise. Galit niyang tinitigan si Alex at tumanggi siyang maniwala na si Alex ay isang dalubhasang manlalaban. Iyon ay dahil tiningnan niya ang background ni Alex at nalaman na siya ay walang iba kundi isang basura. Noong nasa paligid ang kanyang ama, namuhay siya noon na parang isang mayaman, spoiled brat. Matapos mawala ang kanyang ama, ginugol na lamang niya ang kanyang mga araw sa bahay ng kanyang asawa, walang ibang ginawa kundi ang buhayin siya. Kahit na ang isang tulad ni Beatrice Essex ay maaaring basta-basta mang insulto sa kanya. Nang maglaon, dumating pa siya para paglaruan ang damdamin ni Michelle Yaol. Mas gugustuhin pang mamatay ni Annalise kaysa maniwala na kayang talunin ng isang walang kwentang lalaki tulad ni Alex ang lahat ng mga disipulo sa Budweiser Martial Arts Center. Para sa kapakanan ni Michelle, itinaas ni Alex ang kanyang kamay para pigilan si Asher sa paghampas kay Annalise. Bata pa lang siya, hindi mo kailangang magalit ng ganito. Tumango si Asher. Nasaan si Robert Downey? Hilingin sa kanya na ilabas ang kanyang as dito. Kung hindi, sisirain ko ang buong Budweiser Martial Arts Center. Pagharap kay Asher, na nakakatakot, lahat ng mula sa Budweiser Martial Arts Center ay hindi makapagbitaw ng salita ngunit lahat sila ay napalingon sa takot. Wala ang tiyuhin ko, sa wakas ay sinabi ni Annalise. Tawagan mo siya. May isang oras siya para makabalik, malinaw na sabi ni Alex. Nagngangalit si Annalise, ngunit sa huli, tinawag pa rin niya ang kanyang tiyuhin. Tiyuhin. Pagkasabi pa lang niya ng salita, inagaw ni Asher ang phone niya. Ginoo, Downey, mayroon kang isang oras para makabalik sa Budweiser Martial Arts Center. Kung hindi ka babalik sa loob ng isang oras, mawawala ang Martial Arts Center mo. Ano? Si Robert, na umiinom ng tsaa habang binibisita ang kanyang kaibigan sa labas, ay halos maisuka ang tsaa sa kanyang bibig nang marinig niya ang mga salita ni Asher. Sino ka? Tanong ni Robert. Ako si Asher Storm mula sa Thousand Miles, sabi ni Asher. Ang ibig mo bang sabihin ay Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate? Napatulala si Robert. Walang nagawa ang Budweiser Martial Arts Center ko sa inyong Thousand Miles Conglomerate. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nakipag-away ka sa isang taong hindi mo dapat. Tandaan mo, isang oras ka lang. Dinurog ni Asher ang telepono nang matapos ang kanyang pangungusap. Ang isang perpektong pinong Apple smartphone ay nadurog sa kanya. Halos mabulunan si Annalise sa sariling hininga. Masyadong mayabang at dominante ang lalaking ito. Kahit ang kanyang tiyuhin, si Robert Downey, ay hindi ganoon kamayabang tulad niya. Gayunpaman, kalaunan ay natauhan ng mga tao pagkatapos marinig ang mga salita ni Asher. Siya ba talaga ang Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate? Asher Storm, isa sa 3 dakilang pinuno ng underworld ng California. Oh, Diyos ko! Sino ang ginulo ni Jake? Kahit si Asher Storm, ang dakilang pinuno, ay kailangang tawagin siyang master. Noon, iba ang tingin ng lahat kay Alex. Gayunpaman, hindi pa kumikilos si Alex mula pa noong una. Sa halip, itinago niya ang kanyang mga braso sa likuran niya at ganap na tumayo, na nagbibigay ng isang napakagandang impresyon na para bang siya ay isang maringal na bundok na kailangan nilang tingnan. Samantala, may mga fingerprints pa rin sa mukha ni Annalise mula sa sampal kanina. Ramdam niya pa rin ang paso. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang impresyon kay Alex. Nakaramdam pa rin siya ng pagkasuklam at galit sa kanya, at hindi siya naniniwala na mayroon itong anumang kakayahan. Sa isip niya, siguradong may nagawa siya para dayain si Asher. Habang naghihintay, nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Dorothy. Alex dared not make her wait, ang kahangahangang aura sa paligid niya ay agad na nawala. Nagbigay siya ng malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi sa telepono, "Honey, ano ito?" Bang! Ilang tao mula sa Budweiser Martial Arts Center ang nahulog sa kanilang puwitan nang magulat sila sa biglang pagbabago ng kilos ni Alex.
Si Annalise, sa kabilang banda, ay mas nakaramdam ng katiyakan na si Alex ay isang maingat na lalaki na nabuhay sa kanyang asawa dahil hindi niya naramdaman ang anumang bagay na kahawig ng isang mandirigma sa kanya. Magaling lang siya sa paglalagay ng mga bongga at pananakot ng mahihinang tao. Ang isang jerk na tulad ni Alex ay walang iba kundi putik sa lupa kung wala siyang tulong mula kay Asher. Napatingin ngayon si Annalise kay Alex na may mas disdain na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, walang pakialam si Alex sa kung paano siya tinitingnan ng iba habang patuloy siyang nakikipag-usap kay Dorothy sa telepono. Sa wakas nabawi mo na ang phone mo. Dapat ay nagpatingin ka na naman sa magandang doktor na yon. Pilit ka ba niyang hinalikan sa pagkakataong ito? Tanong ni Dorothy. Honey, walang dahilan para magselos. Hindi mo ba alam kung anong klase akong tao? Alam ng lahat ng tao sa mundo kung gaano kita kamahal. Bulalas ni Alex. Nakaramdam ng pagkahilo si Annalise. Sa katunayan, ito ay eksakto kung paano kumilos ang isang pinananatiling tao. Lahat ng tao mula sa Budweiser Martial Arts Center ay awkward na nagtinginan sa isa't isa, maging si Asher ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Kailan ka pa natutong magsabi ng mga masasayang bagay? Nakangiting tanong ni Dorothy sa kabilang dulo. Nakita pa rin niya na medyo matamis ang mga salitang iyon. Ang mga salitang ito ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Well, anong nangyari sa nanay mo pagkatapos kong umalis? Nagdulot ba ng eksena ang nanay mo at hiniling na hiwalayan mo ako? Sabi ni Alex. Siyempre, ginawa niya. Napaisip si Dorothy sa sarili. Huwag mo siyang pansinin. Isipin mo na lang siya bilang isang pasyente. O tama, tumatawag ako para sabihin sa iyo na ika-66 na kaarawan ng lolo ko ngayon. Magkakaroon tayo ng selebrasyon ngayong gabi. You're coming with me, sa halip ay sabi ni Dorothy. Birthday ng lolo mo ngayon. At ngayon mo lang sinabi sa akin. Tanong ni Alex. Noong una ay ayaw kong pumunta ka pero nagbago ang isip ko. Maaga akong aalis sa trabaho mamaya. Sunduin mo ako sa opisina, sabi ni Dorothy. Okay. Ako ay nasa oras. Paalam, mawa, sabi ni Alex. Pagkababa ng telepono. Tumangala si Alex at nakitang natulala ang lahat. Iyon ay dahil biglang nagbago ang ambience kaya wala ni isa sa kanila ang nakasanayan. Hindi pa nagtagal, ang sentro ay napuno ng mga sigawan ng labanan at sila ay nakikibahagi pa rin sa isang mainit na labanan para sa kanilang buhay. Biglang nauwi ito sa ilang mga kalokohan at mapagmahal na daldalan sa pagitan ng isang maingat na lalaki at isang selosong asawa. Makalipas ang kalahating oras, nagmamadaling lumapit si Robert Downey, kasama ang dalawa pang tao. Ang isa sa dalawa ay isang matandang binata ang mukha, habang ang isa naman ay binata na nakasuot ng green na sando at mahabang pantalon. Nang makita ni Robert na nawasak ang pinto ng kanyang martial arts center, galit siyang pumasok. Nang makapasok sa gitna, nagalit siya nang makita niya si Jake at isa sa kanyang mga alagad ang malubhang nasugatan. Galit na galit, tumingin si Robert kay Asher at sumigaw, Asher Storm, masyado ka nang lumayo. Wala pa akong nagawa sa Thousand Miles Conglomerate. Bakit mo ginawa ang gayong malupit na mga bagay sa aking mga tao? Wala ka ba talagang ginawa? Bakit hindi mo itanong kung ano ang ginawa ng iyong alagad sa labas? Masyado akong naawa sa hindi ko. Pagpatay sa kanya, walang pakialam na sabi ni Asher. Napatingin si Robert kay Annalise. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nangyari kay Jake sa mahinang boses at itinuro si Alex. Dama po ang tingin ni Alex sa isa pang matanda na may kabataang tingin na pumasok na lang. Bagamat naka-poker face lang ang matanda nang walang sinasabi, nararamdaman pa rin ni Alex na mas makapangyarihan ang lalaki kaysa kay Robert. Gayunpaman, bakit dapat matakot si Alex sa kanya? Habang sinusuri pa ni Robert kung si Jake o si Asher ang may kasalanan, biglang nagsalita si Alex, ikaw si Robert Downey, ang master ng Budweiser Martial Arts Center, tama ba? Malamig nang umuso si Robert at hindi na nag-abalang sumagot kay Alex. Tinatanong kita ulit, sana sagutin mo ako ng tapat, may inutusan ka bang pumatay kay Anthony Pattinson? Patuloy na tanong ni Alex. Sino si Anthony Pattinson? Saglit na natigilan si Robert. Tinitigan mismo ni Alex ang mga mata ni Robert at pinaandar pa ang kanyang third eye, upang suriin ang pagbabago-bago ng paggalaw ng enerhiya sa katawan ni Robert.
Masasabi ni Alex na tila hindi nagkukunwaring sorpresa si Robert, kaya malamang na hindi niya alam ang tungkol kay Anthony. Well, sigurado akong kilala mo si Du Sunder, hindi ba? Tanong ni Alex. Hamog Sunder. Huwag mong banggitin ang bastard na yon. I don't know someone like him, galit na sigaw ni Robert bigla. Ang kanyang mga mata ay naging mabangis na rin, napuno pa ito ng mga layuning mamamatay tao, na para bang may matinding galit kay Du. Gayunpaman, si Du ang pumatay kay Anthony Pattinson sa bilangguan. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Thousand Miles Conglomerate, si Du ang pinakamahalagang alagad ni Robert. Samantala, namula ang mukha ng mga taga-Budweiser Martial Arts Center nang marinig ang pangalan ni Du, lalo na si Annalise, na nag-aalalang tumingin kay Robert. Kabanata 256 hanggang 260. Si Du Sunder ang totoong dahilan kung bakit pumunta si Alex dito. Tila kalmado si Alex habang nagsasalita, na para bang kinakausap niya ang sarili. Napatay ni Anthony Pattinson ang aking ama sa isang car crash. Si Du Sunder naman ang pumatay kay Anthony sa kulungan. Dahil si Du ang pinakamahalaga mong alagad, may dahilan ako para maghinala na inutusan mo si Du na patayin si Anthony para maalis ang lahat ng ebidensya. Sabihin mo sa akin, ang aksidente sa sasakyan ng aking mga magulang na sanhi ng Anthony 10 buwan na ang nakakaraan, ikaw ba ay nasangkot din dito? Parang nagulat pa si Robert. Alex Rockefeller, huwag kang maglalamang ng putik sa aking tiyuhin ng walang patunay. Siguradong hindi utusan ng tiyuhin ko si Du na patayin ang sinumang lalaki sa pangalang Anthony Pattinson, lalo pa itong masangkot sa aksidente sa sasakyan ng mga magulang mo, galit na sabi ni Annalise. Bakit ka sigurado? Tanong ni Alex. Sinulyapan ni Annalise si Robert bago lumingon kay Asher at nagpaliwanag, matagal nang hindi naging alagad ng tiyuhin si Du. Isa siyang walang puso, hayop na bastard na nagdroga sa aking pinsan. Sa huli, nagpakamatay siya. Galit na galit sa kanya ang tiyuhin ko kaya papatayin niya ang kanyang laman at dugo. Paano maaaring hilingin sa kanya ng aking tiyuhin ang anumang bagay? Kinaway-kaway ni Robert ang kanyang kamay at sumigaw, tumigil ka na sa pagsasalita. Naningkit ang mga mata ni Alex dahil hindi niya inaasahan na malalaman ang ganoong kahihinatnan. Matapos tingnan ng malalim si Robert, bahagyang tumango si Alex. Kung ganoon, pasensya na kung naabala kita. Asher, kaya na, tumango si Asher. Gayunpaman, biglang tumingin ng dagger si Robert kina Alex at Asher. Sinong nagsabi na pwede kayong dalawa na umalis? Napatingin si Robert kay Alex. Sa kanyang mga mata, ang katawan ni Alex ay walang anumang panloob na puwersa, kaya, hindi siya isang banta sa kanya. Akala niya ay nagkaroon lang ng lakas ng loob si Alex na pumunta sa Budweiser Martial Arts Center dahil suportado siya ng isang ekspertong manlalaban tulad ni Asher. Sa makatuwid, si Robert ay ganap na nakatuon sa Asher. Wala akong pakialam kung sino ang may kasalanan tungkol kay Jake Coulter, ngunit pumunta ka sa Budweiser Martial Arts Center upang sirain ang aking pangunahing pinto at nasaktan pa ang aking mga disipulo. Wala ka bang iniisip tungkol sa akin, Robert Downey? Kumusta naman ang dignidad ng Budweiser Martial Arts Center? Paano ang aking prestihiyo? Kung gusto mong umalis, sige. Ngunit, dapat iwan ng bawat isa sa inyo ang isang kamay ninyo rito. Si Robert ay may mapang-api at agresibong ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin si Asher kay Robert at hindi man lang kumibo. Walang pakialam na sabi niya sa mapanuksong tono, Mr. Downey, iminumungkahi kong huwag mong gawing tanga ang iyong sarili. Malamig na single ni Robert. Narinig ko ang tungkol sa kadakilaan ng iyong maladyos na mga diskarte sa pagsipa, Asher Storm. Tila, sinasabi nila na hindi ka pa natalo sa California. Gusto kong malaman kung talagang invincible ka. Pagkatapos noon, na-activate ni Robert ang kanyang enerhiya, inihayag ang katotohanan na nasa kalahating hakbang na siya sa ranggo ng Mystic. Natigilan si Asher. Robert Downey, talagang umabant ka ba sa Mystic rank? Nang walang sinasabi, si Robert ay nagpatuloy sa pag-atake kaagad kay Asher. Ang rake fist ni Robert ay mas malakas kaysa sa kanyang mga alagad. Kahit na ginamit ni Asher ang lahat ng kanyang lakas at sumipa ng napakabilis gamit ang kanyang mga paa, mas malakas at nangingibabaw pa rin ang rake fist ni Robert. Higit pa rito, ang antas ng paglilinang ni Robert ay mas mataas kaysa sa Asher. Kung sila ay magsasagupaan,
ang Asher ay magiging dahado. Boom! Matapos ang isang malakas na tunog ng banggaan, napaatras si Asher na nanginginig ang kanang binti at nasa isang estado ng pamamanhid. Si Robert, sa kabilang banda, ay tila hindi napagod matapos masuntok si Asher. Sinuntok niya ang kanyang kamao sa lupa, na bumubuo ng isang maliit na bunganga na may mga bitek sa paligid. Ano ang mangyayari? Ikaw ba mismo ang gagawa, o kailangan mo ng tulong ko? Binawi ni Robert ang kanyang kamao at malamig na tumawa. Sa sandaling ito, nagsimulang pumalakpak at nagpalakpakan ang iba mula sa Budweiser Martial Arts Center. Kanina, nag-iisang nadaig ni Asher silang lahat, ngunit ngayon, sa wakas ay may angat na nila ang kanilang ulo. Master, binali nila ang mga binti ni Jake. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Paano natin hihilingin ang bawat isa sa kanilang mga kamay? Kailangan din nilang baliin ang isa nilang paa. Tama na, ito ay isang mata para sa isang mata. Sa tingin ba nila ay madaling mabuli ang mga Budweisers? Siguradong gulat na gulat sila ngayon. Tumingin si Ann Alize kay Alex na may hamak at mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, Alex Rockefeller, naisip mo ba? Talaga na magagapi mo ang mga Budweisers sa tulong lamang ng isang dalubhasang manlalaban. Masyado kang walang muwang. Ang paghiram ng kapangyarihan ng ibang tao ay magpakailanman ang pag-uugali ng mga mahihina. Ang isang tunay na malakas na tao ay gumagawa ng kanyang sariling utos. Anyway, walang kwenta ang pakikipag-usap sa isang lalaking kasabwat na tulad mo, na nabubuhay sa kanyang asawa. Ganoon ba? Paano kung sabihin kung kaya kung talunin ang tito mo? Ano ang gagawin mo noon? Sumulyak si Alex sa kanya nang walang pakialam at nagtanong. Labis na nalungkot si Ann Alize nang marinig niyang matatalo ni Alex ang kanyang tiyuhin. Sino ka sa tingin mo? Isang mystic na ranggo o dalubhasa sa ranggo ng Earth? O ikaw ba ay isang Grandmaster? Ang aking tiyuhin ay nasa kalahating hakbang sa ranggo ng mystic. Kung tutuusin, kabisado na niya ang Rake Fist. Ikaw naman ay isang walang kwentang lalaki na nabubuhay sa mga babae. How dare you speak sa tito ko ng ganito? Wika ni Ann Alize sa sarkastikong tono. Malakas ang boses niya para marinig siya ng lahat ng tao sa Martial Arts Center. Lahat ng iba, maliban kay Asher, ngayon ay tumingin kay Alex na may sarkastikong at mapanuksong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala sa inyo ang makakaunawa sa antas ng pasensya ni Mr. Rockefeller. Kung lalaitin mo siya, mas lalo kang mapapahiya mamaya. Palihim na hinayaan ni Asher ang isang sardonic na tawa habang iniisip ang sarili. Sa katunayan, sabik na niyang inasahan kung paano mangyayari ang mga susunod na pangyayari. Hinintay ni Robert na matapos magsalita si Ann Alize bago tumingin ng masama kay Alex. Mukhang ayaw mong baliin ang sarili mong mga braso. Kalimutan mo na, puro kausap at walang aksyon. Hayaan mong tulungan kita. Pagkatapos noon, sumugod si Robert at hinawakan ng mariin ang braso ni Alex, gustong putulin ang braso nito sa isang fling lang. Batay sa kanyang cultivation level sa kalahating hakbang patungo sa mystic rank, madali niyang matanggal ang braso ng isang normal na tao kapag na-activate niya ang kanyang panloob na puwersa, na nagre-resulta sa panghabang buhay na kapansanan. Gayunpaman, pagkatapos magpuwersa, hindi may galaw. Ni Robert ang braso ni Alex, lalo pat itinaas ang kanyang braso. Ano ang nangyayari? Sinubukan muli ni Robert na hilahin ang braso ni Alex, ngunit hindi pa rin ito umubra. Gulat na napatingin si Robert kay Alex at napansin niyang ganap na kalmado ang ekspresyon nito. Samantala, lahat ng iba mula sa Budweiser Martial Arts Center, kabilang si Annalise, ay natuwa sa kasawian ni Alex. Nang makita nila ang braso ni Alex na hinawakan ni Robert, natitiyak nila na hindi maganda ang magiging resulta para kay Alex. Maswerte sana si Alex kung naputol lang ang braso niya sa dalawa. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakakita ng kahihiyan sa mukha ni Robert sa sandaling ito. Susubukan ko ulit, naisip ni Robert sa sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, marahas na kinamayan ni Alex ang kanyang kamay at pinalipad si Robert ng may napakalaking puwersa. Umikot si Robert ng 2 beses sa lupa bago siya halos makatayo. Ano ang nangyayari? Tito, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo tinanggal ang kanyang braso, at pagkatapos ay bigla kang umikot ng mag-isa ng 2 beses?
Pinaglalaroan mo ba siya? Sinusubukan mong gawin siyang parang clown. Gayunpaman, mas mukhang clown si Robert sa kasong ito. Parehong kumikinang ang mga mata ni Asher at ng mukhang kabataang matanda habang pinagmamasdan ang eksena. Ginoo, Downey, sapat na. Let's call it a day, di ba? Matamlay na tanong ni Alex. Malamig na tumawa si Robert. Akala ko ay maaaring umaasa ka sa isang bagay na mas makapangyarihan, ngunit lumalabas na natural ka lang na may lakas. Kung ito lang ang mayroon ka, iminumungkahi kong putulin mo ang iyong sariling mga kamay. Mas masakit kung gagawin ko ito para sa iyo, sabi ni Robert. Hindi ka pa rin susuko. Halika, umiling si Alex at sumigaw. Malakas na sigaw ni Robert at lumundag sa ere bago inatake si Alex ng ilang galaw. 3 punto ng Diyos. Wham! 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 Pag-akyat ng tigre. Smack! Smack! Sa pilitang pagpasok, kagalitan ng hari, Sky Cannon. Sunod-sunod na inatake ni Robert si Alex gamit ang 5 magkakaibang galaw, at lahat sila ay mga mahahalagang pamamaraan sa loob ng Rake Fist. Gayunpaman, bukod sa unang 2 galaw na nagawang tumama kay Alex, na-miss siya ng 3 natitira. Umiling si Alex. Masyado kang mabagal. Kahit na ang isang lola na nagsasanay ng Tai Chi ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa iyo. Bakit mo paguguluhin na baliin ang braso ko sa napakabagal na bilis? Galit na galit si Robert. Matapos magpakawala ng ilang dagandong, sinimulan niyang salakayin muli si Alex, ngunit walang epekto. Nagulat ang lahat sa Budweiser Martial Arts Center. Nanlaki ang mga mata ni Annalise sa pagtataka na para bang nakakita ng multo, habang iniisip, hindi ba siya walang kwentang basura? Hindi ba't isa lamang siyang pinananatiling lalaki na nabubuhay sa kanyang asawa? Paano niya posibleng maarang ang mga pag-atake ng aking tiyuhin? Paano niya nagawa? Samantala, nang makitang sumisid na si Robert sa kanya ng isa pang suntok, mahinang tumawa si Alex. Maraming beses mo na akong niloko. Bakit hindi mo rin ako kunin? Walang kahirap-hirap na suntok ang binato ni Alex kay Robert, ito ay ang Dragon Thrust Punch na lihim niyang natutunan kay Anna Coleman. Boom! Ang impact ay nauwi sa isang pagsabog dahil sa malakas na chi energy na na-channel. Matapos masuntok, pinalipad pa atras si Robert. Sa kabutihang palad, nahuli siya ng isa sa kanyang mga alagad sa oras at iniligtas siya mula sa pagkahulog. Gayunpaman, hindi tumitigil sa panginginig ang kamao ni Robert. Ang puso ng lahat ay lumubog sa pagkabalisa, dahil hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Alex. Ang mukhang kabataang matanda ay sa katunayan ay isang tao na hiningi ng tulong ni Robert. Ngayong halatang dahado si Robert, agad siyang humakbang. Gusto kitang hamanin. Pwede kayong dalawa na lumapit sa akin. Tawa ng tawa si Alex. Nagkatinginan ang matanda at si Robert. Ang lakas ng loob mo. Sabay talaga silang dalawa sa pag-atake kay Alex. Bukod dito, nagtulungan pa sila at naglunsad ng pincer attack kay Alex. Inilabas ni Alex ang kanyang chi energy at pinalaki, Dragon Thrust 1000 Blades. Bang! Bang! 2 malakas na ingay ang narinig. Parehong napaatras ng mahigit 10 metro ang maputing buhok na matanda at si Robert sa pag-atake ni Alex. Bago huminto, sinalo ng isang binata ang maputing buhok, ngunit si Robert naman ay dumura ng dugo mula sa kanyang bibig. Bulalas ni Annalise habang tinatakpan ang kanyang bibig, na may nakasulat na gulat sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na kayang talunin ni Alex ang dalawa niyang kaaway sa isang pag-atake. Not to mention the fact that her uncle was half-step to Mystic Rank, alam na alam ni Annalise ang mga kakayahan ng matanda. Siya, na nagmula sa isang sinaunang martial arts background sa California, ay ang pinuno ng pamilya Orlando. Tiyak na mas malakas siya kaysa kay Robert. Kung natalo man ang isang makapangyarihang tulad niya kay Alex, hindi maisip ni Annalise kung gaano kalakas si Alex. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang isang mapagmataas na babae tulad ni Michelle ay itinapon ang sarili kay Alex at hindi man lang inisip ang katotohanan na si Alex ay may asawa na. Ang nasabing binata ay isa ng eksperto sa ranggo ng Mystic. Higit pa rito, siya ay isang bihira at maimpluwensyang tao. Gayunpaman, noong siya ay nasa pamilyang Essex, siya ay dapat na isang walang prinsipyong tao, na nagpanggap na mahina upang masira niya ang kanyang mga kalaban nang hindi nila inaasahan. Iyon ay Dragon Thrust Punch mula sa pamilya Coleman.
Ginamit mo lang ang Dragon Fast Punch mula sa pamilya Coleman. Galing ka talaga sa pamilya Coleman. Biglang sumigaw ang maputi ang buhok. Magaling ka mag-observe. Sa katunayan, ito ang Dragon Fast Punch ng pamilya Coleman, ngunit hindi ako isang Coleman, sabi ni Alex. Nang mahinahon. Gayunpaman, batay sa narinig lamang ng maputing buhok, tiyak na may malalim na koneksyon si Alex sa pamilya Coleman kahit na hindi siya bahagi ng mga ito. Biglang napalingon si Alex kay Annalise. Ano sa tingin mo ngayon? Sa tingin mo ba ay makapangyarihan at hindi magagapi ang Budweiser Martial Arts Center? Napakagatlabi si Annalise at tumahimik. Ginoo, Downey, maaari ba nating tawagan ito ng isang araw ngayon? Tanong ulit ni Alex. Ilang segundong nag-alinlangan si Robert bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Oo, hindi ako kasing lakas mo. Tumingon si Alex. Asher, alis na tayo. Sandali lang, biglang sabi ni Robert. Nanatiling tahimik si Alex. Hindi ko alam kung bakit pinatay ni Dusander si Anthony Pattinson, ngunit mula nang ipagkanulo ni Do ang Budweiser Martial Arts Center at tumakas, nagsimula siyang magtrabaho para kay Frank Accardo. As for the rest of the matter, I don't have a clue, paliwanag ni Robert. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Alex. Frank Accardo, di ba? Noong nakaraan, sinabi rin ni Brock Rousey na siya ay dating kanang kamay ni Frank Accardo. Sa kasong ito, kailangan kong bisitahin si Frank, naisip ni Alex. Lumabas sina Alex at Asher sa Budweiser Martial Arts Center at sumakay sa kotse. Ginoo, Rockefeller, si Frank Accardo ay wala sa California ngayon. Umalis siya kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang lalaki, ngunit hindi ako sigurado kung saan siya nagpunta. Gayunpaman, ang Southern California Business Association ay magsasagawa ng sword competition makalipas ang isang buwan, sa ika-9 ng Setyembre. Siguradong magpapakita siya noon. Malamang na naruroon siya para kumuha ng mga serbisyo ng mga eksperto, sabi ni Asher. Ang ika-9 ng Setyembre, malaki, maghihintay kami hanggang doon, bulalas ni Alex. Samantala, ang lahat sa Budweiser Martial Arts Center ay nanatiling tahimik at hindi pa rin naglakas loob na gumawa ng tunog. Kung hindi siya miyembro ng pamilya Coleman, bakit alam niya ang kanilang Dragon Fast Punch? Kakaiba ang binatang ito, sabi ni Robert. Narinig ko na mayroong isang babae sa pamilya Coleman na ang pangalan ay Anna Coleman. Siya ay bahagi ng Divine Constabulary. Sa katunayan, naabot na niya ang edad ng pag-aasawa. Narinig ko ang mga alingaw tungkol sa pamilya Coleman na naghahanap ng angkop na asawa para kay Anna hindi pa katagal. Baka siya na, sabi ng matandang maputi ang buhok. Dinala ni Asher si Alex sa Premier Hospital ng California. Iyon ay dahil nakaparada pa rin ang sasakyan ni Alex sa underground basement doon. Nang huminto ang sasakyan, tumingin si Asher kay Alex, ngunit hindi niya magawang magsalita. Kanina, tila nangako si Alex kay Asher na tutulungan niya itong umakyat sa Peak Royal rank pagkatapos ng pagsubok ngayon. Ano ito? Kumunat ang noo ni Alex at tinanong siya matapos makita ang constipated expression sa mukha ni Asher. Wala naman. Nahihiya namang sabihin si Asher. Oh, naalala ko na. Heto, kunin mo ito. Kinuha ni Alex ang isang bote sa kanyang bulsa at kinuha ang 3 pulang tabletas na mukhang kasing laki ng mga kapsula ng cod liver oil, saka inilagay sa center console ng sasakyan. Ano ang mga ito? Tanong ni Asher. Blood energy pills, sabi ni Alex. Anong ginagawa nila? Tanong ulit ni Asher. Tumutulong sila sa muling pagdaragdag ng iyong enerhiya sa dugo, sagot ni Alex. Ngunit sa palagay ko ay hindi ko kailangan iyon, sabi ni Asher. Ngunit mayroon kang kakulangan sa bato, sabi ni Alex. Namula ang mukha ni Asher habang ang kanyang mga mata ay nanlaki at sumagot. Hindi ako. Oo, ikaw, sabi ni Alex. Pero virgin pa ako, sabi ni Asher. Ito lang ay mayroon kang inborn renal deficiency, sabi ni Alex. Bagamat walang hangin sa sasakyan, naramdaman ni Asher na parang simoy ng hangin. May paraan ba para ayusin ito? Tanong ni Asher maya-maya. Not at the moment, sabi ni Alex at umiling. Well, pwede pa ba akong magpakasal? Tanong ni Asher. Oo, ngunit hindi ka maaaring matulog kasama ang iyong asawa, sabi ni Alex. Katulad mo, tanong ni Asher. Saglit na pinandilatan ni Alex si Asher.
Pagkatapos kunin ang isa sa mga blood energy pills, binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Ang 2 table task ay higit pa sa sapat para sa iyo na umunlad sa susunod na antas. Bulalas ni Alex bago pumasok sa ospital. Nabigla si Asher sa kanyang sinabi, habang nakanganga ang kanyang bibig. Mabilis niyang dinampot ang 2 blood energy pill at hinaplos ang mga iyon na parang ang pinakamahalagang kayamanan niya. Wham! Sinampal ni Asher ang sarili sa mukha. Nawala ang isa sa mga table task dahil sa mabahong bibig. Nang tingnan ni Alex ang oras, halos 3:00 na. Mabilis na pinaandar ni Alex ang Lamborghini ni Waltz Floor pabalik sa Maple Villa. Kailangan niyang maghanda ng regalo para sa lolo ni Dorothy. Alam ni Alex na ang lolo ni Dorothy ay isang guro ng wika bago siya nagretiro at nagkaroon ng maraming matagumpay na estudyante sa paglipas ng mga taon. Sa kanyang ika-66 na kaarawan, natural na kinailangan siyang bigyan ni Alex ng isang karapat-dapat na regalo. Biglang naalala ni Alex ang painting na natanggap niya mula kay Lord Lex Gunther. Ito ay isang piraso ng sining na tinatawag na The Landscape ni Jean Pac Elie noong ika-13 siglo, at ito ay sapat na mahal upang parangalan ang lolo ni Dorothy. Siyempre, naisip din ni Alex ang katotohanan na ang 66 na taong gulang na lolo ni Dorothy ay medyo matanda na, kaya nagpasya siyang bigyan din siya ng ilang mga suplemento. Noong una, naisip ni Alex na ang kanyang mga table task para sa enerhiya ng dugo ay ang perpektong regalo. Gayunpaman, dahil hindi nila alam kung ano sila, maaaring hindi nila ito pahalagahan. Kaya naman, pumili siya ng Snow Lotus sa halip. Bagamat hindi ito ang binili ni Michelle mula sa auction na may 10 milyong dolyar, ito ay napakahalaga pa rin at ang presyo nito sa merkado ay hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Senior, bumalik ka na. Si Waltz, na nakasuot ng pink na kamiseta na nakalantad sa karamihan ng kanyang mga binti, ay naglakad ng walang sapin. Sa unang tingin, parang wala siyang suot sa ilalim ng palda niya. Napakainit ng itsura niya kaya hindi maalis ang tingin ni Alex sa kanya. Matapos siyang titigan ng mahigit 10 segundo, sa wakas ay tumanggo siya na may kasamang ugong. Ginawa ba ito ni Frank Accardo? Tanong ni Waltz. Mukhang narinig na niya ang balita. Bumalik sa normal ang tingin ni Alex habang sinabi niya, bagaman hindi ako sigurado, sa tingin ko, dapat konektado siya sa kanya kahit papaano. Parehong nagtatrabaho para sa kanya sina Brock Rousey at Deuce Sander. Hindi sa tingin ko ito ay isang pagkakataon. Tatanungin ko siya ng personal sa ika-9 ng Setyembre. Tumango si Waltz. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at sinundot ang kanyang shin gamit ang kanyang binti. Narinig ko na tinuruan mo si Maya Howards ng Silver Frost Technique. Pwede mo rin ba akong turuan? Kung tutuusin, pareho akong junior at bedwarming servant mo. Kung gusto mo, maaari akong pumunta at magpainit sa iyong kama ngayong gabi. Natukso si Alex ngunit tumanggi siya. Marami ka na sa plato mo. Dapat kang tumuon sa pagsasanay ng isang pamamaraan. Pero senior, napakasimple ng teknik ko at hindi ito maihahambing sa Silver Frost. Mas lalo pang sinubukan ni Waltz na tuksuhin si Alex. Malapit nang lumipat ang paa ni Waltz sa baywang ni Alex. Nakita ko na nagsasanay ka. Upang maging matapat, ang pamamaraan na iyon ay maganda at may iyong natatanging tampok. Pinakamahalaga, nililinang mo ito ng maraming taon, nakakahiya para sa iyo na ibigay ito. Paano ito? Tutulungan kitang baguhin ito mamaya, sinabi ni Alex. Pag-uusap, sinabi ni Waltz. Narito, ang mga ito ay para sa iyo. Kumuha ng isang pill tuwing 3 araw. Makakatulong ito sa iyong paglilinang, sinabi ni Alex bago itapon ang isang maliit na bote, na naglalaman ng 10 table task ng enerhiya ng dugo, sa kanya. Ano ang maramdaman ni Asher kung alam niya na kailangan niyang magtrabaho ng husto upang makakuha ng 2 sa mga table task na ito, ngunit si Waltz, sa kabilang banda, kailangan lang sunduin si Alex gamit ang kanyang mga paa upang makakuha ng 10 at nag-alok pa siya upang baguhin ang kanyang pamamaraan sa paglilinang. Maaaring isipin ni Asher ang pagbabago ng kanyang kasarian. Senior, napakabuti mo. Ngayong gabi, gagawin kita, nagsimulang magsalita si Waltz. Pagkatapos nito, lumakad sa hagdan sina Brittany at Maya. Alex, Waltz, ano ang pinag-uusapan mong dalawa? Tanong ni Brittany. Oh, sinasabi ko na personal kong gagawa ng hapunan para sa inyong lahat ngayong gabi.
Mabilis na naayos ni Waltz ang kanyang pangungusap. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Alex at isinubo ang mga salita sa kanya nang hindi gumagawa ng tunog. Painitin ko ang iyong kama. Naggulp si Alex sa naisip niya, may isang succubus na nakatira sa aking bahay. Isang napakanakakagulat na isa, hindi ko alam kung kailan ako makakain ng buhay. Mapanganib talaga, ahem, hindi ako mananatili para sa hapunan. Mayroon akong mga bagay na dapat gawin ngayong gabi, sinabi ni Alex. Hindi ka na ba makakain ulit sa bahay? Medyo sumimangot si Brittany. Matapos magising mula sa kanyang coma, si Alex ay hindi maraming pagkain sa kanya at lagi siyang nasa labas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasakop. Nanay, tungkol doon. Ito ang kaarawan ng lolo ni Dorothy ngayon. Kailangan kong doon, sinabi ni Alex. Kaarawan ng iyong biyenan. Sa kasong iyon, dapat ko ring ipakita ang aking paggalang. Malakas ang puso ni Alex nang marinig niya ang mga sinabi ni Brittany. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nais na makilala ng kanyang ina si Claire. Kapag dumating ang oras, maaaring mangyari ang isang kakilakilabot. Kaya, mabilis niyang sinabi, okay lang. Hindi kanya pinadalhan ng paanyaya. Ito ay isang maliit na bastos upang ipakita doon na hindi na-update. Mag-iisa ako. Bukod dito, kailangan kong pumili muna si Dorothy. Waltz, hihiram ako ng kotse mo. Naturally, hindi nag-iisip si Waltz. Si Brittany, na tila malalim sa pag-iisip, tumango pagkatapos ng ilang sandali. Magmaneho ng ligtas noon. Sige, sabi ni Alex. Matapos umalis si Alex sa villa, ang mga mata ni Brittany ay naiilawan habang tinanong niya, Waltz, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi maganda ang pagtrato ni Alex sa pamilyang Essex. Nagbulong si Waltz. Maya, sabihin mo sa akin, sinabi ni Brittany. Nanay, hindi rin ako sigurado. Narinig ko lang na si Madam Claire Essex ay maaaring maging malupit, sinabi ni Maya. Waltz, malalaman mo ba kung saan nakatira ang lolo ni Dorothy? Tumingin si Brittany kay Waltz at nagtanong. Nagkaroon ng hindi malinaw na hitsura ng kaguluhan sa mga mata ni Waltz tulad ng sinabi niya, may isang tracker sa loob ng aking sasakyan. Sige, maghahanda ako ng ilang mga regalo. Pagkatapos ng lahat, sila ang aming mga kamag-anak. Ito ang ika-66 na kaarawan ng matanda, kaya makatuwiran para sa akin na makasama para sa pagdiriwang. Kung hindi, maaari nilang isipin na patay na talaga ako, sinabi ni Brittany sa medyo malamig na tono. Sa alas 8, dumating si Alex sa oras sa harap ng tanggapan ni Dorothy at pinark ang kanyang kotse. Nang dumating ang cool na Lamborghini, nakakaakit ng maraming pansin mula sa mga tao sa paligid, at kahit na maraming mga empleyado sa loob ng kumpanya ang tumingin dito mula sa kanilang mga bintana. Wow, ito ay isang Lamborghini. Nagtataka ako kung aling mayaman na tagapagmana ang narito muli upang manligaw ng isang magandang ginang sa aming kumpanya. Napagtanto ko ang mga magagandang kababaihan sa aming kumpanya ay may isang mamahaling lasa sa mga kalalakihan. Pagkatapos nito, pinanood ng lahat ang kanilang sariling CEO, si Dorothy Essex, na naglalakad kasama ang kanyang pitaka. Nang makita niya si Alex na nakaupo sa loob ng Lamborghini, hindi niya maiwasang tumayo, mabigla, sandali. Pagkatapos nito, sumakay siya sa kotse na may nalilito na ekspresyon sa kanyang mukha. Saan ka nakakuha ng kotse na ito? Tanong ni Dorothy. Hiniram ko ito. Nais mo bang bigyan ito ng test drive? Tanong ni Alex. Akala ko binili mo ito. Hindi ba masyadong mataas ang profile ng kotse na ito? Umalis na tayo. Pupunta kami mismo sa bahay ni Lolo. Matapos ang isang malakas na dagandong na ginawa ng makina ng Lamborghini, pinalayas nila. Gayunpaman, alinman sa kanila ay hindi alam na ang mga kawani ng tsismis sa opisina ay nakakuha ng maraming mga larawan na tinatalakay sa kanilang sarili sa chat group ng opisina. Kaninong sasakyan ang napasok ni Miss Essex? Ang Lamborghini na ito ay mukhang isang buong mundo, limitadong edisyon na bersyon. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Hindi ito maaaring kabilang sa Alex Rockefeller. Maaari ba itong maging bagong fling niya? Pangunahing balita iyon. Sa wakas ay tinanggap ni Miss Essex ang pagtugis ng ibang tao. Mahina G. Rockefeller. Gayunpaman, marami sa kanila ay walang ideya na sila ay napansin ng isang tao sa chat na hindi opisyal na pangkat na ito.
Ang kanyang username sa group chat ay si Bea, ngunit ang kanyang tunay na pangalan ay Beatrice Acex.